Ang signal ay dumating sa Allied Command sa umaga ng ika-15 araw ng Abril ng 1945 taon. Ang mga tropang Britaniko ay nakipag-ugnayan sa mga Aleman sa gilid ng isang bukirin sa hilaga ng Alemanya. Ang impormasyon ay magulo. Pinag-uusapan ng isang epidemya, libu-libong bilanggo na walang pagkain o tubig, mga katawan na hindi inilibing. Walang paglaban, tanging isang kasunduan ng pagsuko. Ilang oras matapos nito, ang mga unang sasakyan militar ay pumasok sa pasukan. Ang lupa ay napapalibutan ng kalawanging kawad. Sa kabila, walang pumutok ng putok. Ang naroroon ay ibang bagay. Isang lugar na bumagsak, walang kontrol. Mga tao na nakahiga sa lupa. Mahihinang boses, amoy ng impeksyon. Isang bukirin na puno ng mga nilalang na humihinga pa sa pagitan ng mga bangkay. Walang utos ang mga opisyal para sa ganitong sitwasyon. Walang protokol, tanging agarang utos, pumasok, tumingin, kumilos. Sa bawat hakbang, ang lupa ay nagpakita ng higit pa at ang mga nakikita ay hindi mukhang totoo. Hindi ito isang operasyong militar, isa itong bagay na hindi pa nakita kailanman. Paano magiging pangkaraniwan ang isang lugar kung saan ang lahat ay umiikot sa paligid ng kamatayan? Binuksan ang tarangkahan, wala ni isa ang handa sa kanilang nakita. Nang dumating ang mga sundalong Britaniko sa wakas sa bukirin, ang kanilang nakita ay hindi katulad ng anumang nakita nila noon. Ang lugar ay puno ng mga katawan sa lahat ng dako. Ang ilan ay tila kamakailan lamang namatay. Ang iba ay nakadecompose na. Ang lupa ay puno ng putik, dumi at mga labi ng tao. Ang amoy ay hindi matitiis. Ang hangin ay pakiramdam na mabigat na parang amoy na bubulok din. Ang mga tao na humihinga pa ay halos mga kalansay na may balat. Ang iba ay gumagapang sa mga patay. Ang iba naman ay nakahiga lamang na hindi gumagalaw. May mga kababaihan at kalalakihan, lahat ay may mga mata na walang laman. Hindi sila nagsasalita. Halos walang reaksyon. Sobra silang mahina. Wala ni isa ang mukhang may alam kung anong gagawin. Pati ang mga nagpalaya ay wala ring alam. Sinubukan ng mga tropa na intindihin kung anong klaseng lugar ito. Narinig nila ang mga kwento tungkol sa mga kampo, pero ito ay iba. Ang Bergen-Belsen ay hindi lang isang concentration camp. Isa itong basurang tao. Lahat ay wala sa kontrol. Walang tubig, walang pagkain, walang gamot. Tanging kamatayan. At higit pang kamatayan. Sinabi ng isang doktor militar na kahit sa digmaan, hindi siya nakakita ng ganito. Walang mga sugat mula sa labanan. Walang armas. Tanging mga katawan na labis na pahangos, may sakit at puno ng kuto. Marami ang namatay dahil sa lagnat, diarrhea o gutom. Ang iba ay namatay lang dahil sa pagkapagod. Isang grupo ng mga sundalo ang nagsimulang maglakad-lakad sa mga barracks. Sa bawat isa, may mga eksenang mas malala pa. Mga taong nakahiga sa lupa, tinatakpan ng dumi, walang damit. Marami na ang patay, ang iba ay nahihirapan na tahimik. Ang mga kama ay puno ng mga kuto. Ang mga pader ay puno ng mantsa. Ang kisame ay tumutulo. Ang amoy ay hindi matitiis. Walang banyo, walang kaayusan. Lahat ay parang isang patibong na idinisenyo upang pumatay ng dahan-dahan. Sa isang sulok, nakakita sila ng isang babae na nakaupo, may patay na katawan sa kanyang mga hita. Siya ay umiiyak ng walang ingay. Walang nakakaalam kung anak niya, kapatid o kaibigan niyon. Ang tanging tiyak ay hindi niya ito kayang pakawalan. Mga ilang araw na siyang naroroon, hindi gumagalaw. Ang eksena ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sinubukan ng ilang bilanggo na magsalita, pero wala silang lakas. Isa sa kanila ang kaunti na lang ang nagawang bulong tungkol sa tubig. Ang isa naman ay itinuro lamang ang kanyang bibig. Sinubukan ng ilang sundalo na magbigay ng pagkain mula sa kanilang mga rasyon, pero iyon ay isang pagkakamali. Marami ang namatay pagkatapos kumain. Ang kanilang mga katawan ay hindi handa na tunawin ang normal na pagkain.
Sobrang tagal nila nang walang pagkain, kaya ang kahit anong pagkain ay pumatay sa kanila. Nagsimulang ilabas ng mga Britaniko ang mga nakaligtas sa labas. Gusto nilang paghiwalayin ang mga buhay mula sa mga patay, ngunit kahit iyon ay mahirap. May mga tao na sobrang hina na parabang mga bangkay. Ang iba na gumagalaw, namatay pagkatapos ng ilang minuto. Walang nakakaalam kung sino ang tunay na buhay. Inutusan ng mga doktor, mga nurse, ambulansya, anuman na kinakailangan. Ngunit ang kampo ay malayo. Walang maayos na kalsada at wala ni isa ang handa sa ganitong sitwasyon. Ang mga sundalo ay sanay sa pakikipaglaban, hindi sa pakikitungo sa libu-libong mga mamamatay na. Samantala, ang mga Nazi na natira sa kampo ay inaresto. Ang iba ay pinaghahampas. Ang iba naman ay nagmamakaawa. Ngunit walang awa. Marami sa mga sundalong Britaniko ang galit na galit. Walang paliwanag ang kanilang nakita. Iniwan ng mga SS ang kampo ilang araw bago, iniwang ang maruming trabaho sa iba. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakaiba ang mga Britaniko. Ang sino mang may suot na uniforme ng Aleman ay inaresto. Isang opisyal ng Britaniko ang nagsulat sa kanyang tala-arawan na ang Bergen-Belsen ay isang lugar na walang kaluluwa. Sabi niya na dito ay walang pagkatao, isang pabrika lamang ng kamatayan. Isang sundalo ang inihalin tulad ang eksena sa isang bangungot. Ngunit ang bangungot na ito ay hindi natatapos kapag nagising. Dumating ang koponan ng pelikula ng Britanya ilang araw pagkatapos. Kinunan nila ang lahat ng bagay. Mga katawan na nakatambak, mga batang gutom, mga kababaihan na halos hindi makalakad. Ang mga kuwang ito ay kumalat sa buong mundo. Naging hindi matitinag na patunay ng kabangisan ng Nazi. Ngunit para sa mga nandoon, hindi kayang i-capture ng kamera ang kahit isang bahagi ng amoy, ng katahimikan, ng takot. Isang kameraman ang nagsabi na pagkatapos ng Belsen, hindi na siya makatulog ng maayos. Nakakuha siya ng mga laban, pambobomba, pati mga kampong winasak. Ngunit iba ito. Dito, ang kamatayan ay hindi mabilis, mabagal, marumi, walang saysay. At iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Inabot ng mga Britaniko ng ilang araw upang magsimulang ayusin ang kaguluhan. Naghukay sila ng mga libingang masa. Libu-libong katawan ang inihulog ng walang pangalan, walang kabaong, mga bangkay lamang, isa-isa. Ang ilang sundalo ay umiiyak habang nagbubuhos ng lupa. Ang iba ay tahimik na ginagawa ito. Walang oras para sa mga seremonya. Kailangan linisin ang kampo bago pa kumalat ang mga sakit. Binugahan ng disinfectant ang lahat. Sinunog ang mga damit, mga kutsyon, mga tabla. Bawat bagay ay maaaring may mga kuto o pulgas. Bawat bagay ay isang banta. Ngunit kahit ganoon, ang lagnat na typhoid ay naroroon na sa hangin. Nagbabala ang mga doktor militar na maraming Britaniko ang maaari ring mahawa. Tumataas ang tensyon. Walang nakakatulog ng maayos. Walang kumakain ng tahimik. Ang kampo ay naging isang impyerno para rin sa mga nagpalaya. Walang paraan upang ipaliwanag sa kanilang mga pamilya ang kanilang nakita. Ang iba ay nagsulat ng mga liham, ngunit tinatago rin nila ito. Paano mo sasabihin sa isang asawa na nakita mo ang mga patay na sanggol? Paano mo sasabihin sa isang anak na inilibing mo ang libu-libong tao sa isang araw? Isang doktor ang nag-iwan ng tala sa kanyang kwaderno. Nakakita na ako kung paano namamatay ang mga tao sa digmaan. Ngunit dito, nakita ko kung paano namamatay dahil sa pagpapabaya. Iyon ang mas masahol pa. Ginawa ng mga doktor militar ang kanilang makakaya. Gumamit sila ng mga kamilya, gumawa ng mga improbisadong lugar para sa paggamot at pinaghihiwalay ang mga may posibilidad pang mabuhay. Ngunit hindi madali, maraming bilanggo ang namamatay agad kapag inilipat sila. Kailangan magdesisyon. Ang ilang mga kaso ay sobrang tindi, kaya't pinili nilang huwag hawakan. Isinusulat lamang nila at lumilipat sa iba. Kulang ang oras at halos walang mga gamit. Sa isang pagkakataon, isang sarhento ang nahimatay habang sinusubukang buhatin ng isang bata. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa kalagayan ng katawan. Balat na lang sa ibabaw ng mga buto. At ang bata ay humihinga pa. Nakabukas ang mga mata, ngunit hindi nagsasalita.
Walang nakakaalam kung nauunawaan niya ang nangyayari. Dinala siya sa isang lugar kasama ang ibang mga bata. Lahat ay kasing hina, lahat ay hindi gumagalaw. Samantala, sa ibang bahagi ng kampo, nag-organisa ng mga grupo upang mangolekta ng mga bangkay. Gumamit ng mga pala, mga hook, pati mga lubid. Marami sa mga katawan ay sobrang nabubulok kaya't natutunaw na kapag binubuhat. Ang ilang sundalo ay nagsusuka. Ang iba ay tinatakpan ng kanilang mga mukha ng panyo. Ngunit wala ni isa ang huminto. Marami ang kailangang kunin. At bawat minuto na lumipas, lumalaki ang panganib ng pagkahawa. Ang mga libingang masa ay inukit gamit ang mga makina, mga malalalim at mahahabang hukay. Ang mga katawan ay inihulog isa-isa. Walang mga pangalan, walang mga kabaong, wala ni anuman. Mga bangkay lang. Isang walang katapusang linya ng kamatayan. Isang sundalo ang nagsulat na ang pinakamalaking epekto sa kanya ay hindi ang dami, kundi ang katahimikan. Walang umiiyak, walang sumisigaw, tanging tunog ng mga pala at ng makina ng mga ekskavator. Dumating ang Pula Cruz pagkatapos. Nagdala sila ng espesyal na pagkain, mga serum, mga doktor, ngunit pati sila ay abot ang limitasyon. Sabi nila na hindi pa sila nakakakita ng ganito at galing pa sila sa ibang mga kampo. Iba ang Belsen, hindi dahil sa dami ng mga patay, kundi dahil sa kalagayan ng mga buhay, para silang mga multo. Ang iba ay may mga mata na nakalubog, ang iba naman ay may mga tadyang na nakatulis na parang panghiwa. Bawat isa ay isang kwento na hindi na ikwento. Ang mga kababaihan ang pinakamarami. Marami sa kanila ay ganap na hubad. Ang iba naman ay may mga basang damit na halos magkahulog. Ang ilang linggo nang hindi gumagalaw mula sa isang sulok. Puno ng kuto sa buhok, mga sugat sa balat, mga impeksyon sa buong katawan. Marami sa kanila ay ni-rape. Ang iba ay sumuko na lang. Wala silang hinihingi. Tanging nakatitig sa sahig. May mga sundalo na humina. Ang isa ay humiling na mailipat. Ang isa naman ay iniwan ang kanyang rifle at hindi na bumalik. Hindi nila kayang makita ang kanilang nakita. Hindi ito takot. Iba ito. Isang bagay na hindi itinuro sa training. Isang bagay na walang pangalan. Isang bagay na nararamdaman lamang sa dibdib, parang isang bigat na hindi mawala. May mga bata rin. Ang ilan ay mag-isa. Ang iba ay niyayakap. Ang mga kababaihang marahil ay hindi nila mga ina. Marami sa kanila ay hindi nagsasalita. Ang isa ay umiikot buong araw. Ang isa naman ay nakaupo sa harap ng mga bangkay na hindi kumikilos. Walang nakakaalam ng kanilang mga pangalan. Walang nakakaalam kung saan sila nagmula. Ngunit lahat sila ay may parehong mukha. Ang mukha ng kamatayan na walang paliwanag. Ang mga kuha ng kamera ay dinala sa United Kingdom at Estados Unidos. Ipinakita sa mga sinehan, sa mga balita, sa mga pampublikong pagtitipon. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang ilan ay nagsabi na ito ay propaganda, na imposibleng mangyari ito. Ngunit ito ay totoo. Nandyan ang Bergen-Belsen. At ang ipinakita ay kalahati lamang. Ang pinakamasama ay hindi nasa mga larawan. Nasa mga amoy, sa mga tunog, sa mga mukha. Nagdesisyon ang mga Britaniko na panatilihing sarado ang kampo. Tanging mga tauhan medikal at militar lamang ang pinapayagang pumasok. Ayaw nilang may mga bagong mahawa, ngunit gusto rin nilang maiwasan ang kaguluhan. May mga usap-usapan na, mga sigaw, mga salarin. Alam ng hukbo na iba ito. Wala nang nanalo. Lahat ay biktima. Sa isang liham, isang opisyal ang nagsulat na hindi niya maintindihan kung paano may nakapag-organisa ng ganito. Na ito ay hindi produkto ng digmaan. Iba ito. Isang mabagsik, mabagal na kalupitan. Hindi ito isang masaker, isa itong ganap na pagpapabaya. Para bang nagpasya silang walang halaga ang mga tao doon. Hindi man lang nila tinangkang patagilid sila agad. Ang mga nakakalakad pa ay dinala sa mga malilinis na lugar. Binigyan sila ng mga damit, tubig, mainit na pagkain. Ang iba ay umiiyak. Ang iba ay tahimik pa rin. Hindi nila alam kung ligtas na sila o nandoon pa rin sa isang parte ng impyernong iyon. Nakita nilang mamatay ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga kasama sa barracks. At ngayon, napapaligiran sila ng mga tao na may mga bagong uniforme, mga salitang hindi nila maintindihan, at mga kamera na nakatutok sa kanila.
Ang iba ay nagtanong kung maaari na ba silang umuwi. Ang iba ay gusto lamang malaman kung anong araw na. Walang may kasagutan. Sinabi lamang sa kanila na sila ay malaya na ngayon. Ngunit marami ang hindi alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ilang taon na silang nakakulong, nakalimutan na nila kung ano ang buhay na walang takot. Nagsimula ang mga opisyal na dokumento ng Britanya na i-record ang lahat. Araw-araw, katawan kada katawan. Kailangan nilang mag-iwan ng tala. Ang mga mamamahayag ay nagsusulat ng mga kronika, ang mga doktor ay gumagawa ng mga ulat, ang mga sundalo ay ikinukwento ang kanilang nakita. Lahat ay isinulat dahil alam nilang kung hindi nila ito gagawin, balang araw may magsasabi na hindi ito nangyari. Ang mga unang estima ay nagsasabing mahigit sa 10,000 patay sa ilang araw lang. At patuloy pa ang pagtaas ng bilang. Bawat oras may mga namamatay pa, hindi dahil sa mga putok, hindi dahil sa mga bomba, kundi dahil sa pagpapabaya, mga sakit, desperasyon. Ang kampo ay naging isang ospital na nakatambad, mga improbisadong kama, maruruming kumot, mga nurse na walang kakayanan. Ginamit ang mga simbahan, mga bodega, anumang malapit na gusali. Lahat ng ito upang subukang iligtas ang mga buhay na humihinga pa. Ngunit kahit iyon kulang, kumakalat na ang typhoid fever, pati ang dysentery. Ang iba sa mga doktor ay nagsusulat ng mga ulat gamit ang mga guantes na may dugong mantsa. Ang iba naman ay hindi kumakain, hindi kaya. Ang moral ng hukbo ay nagsimulang bumagsak, hindi dahil sa kalaban, kundi dahil sa kanilang nakikita. Bawat araw ay mas mahirap pumasok sa kampo. Bawat oras ay mas mahirap magdala ng bangkay. Bawat gabi may umiiyak at bawat umaga may mga bagong patay. Isang grupo ng mga sundalo ang itinalaga lamang upang maglipat ng mga katawan. Araw-araw walang pahinga. Ang iba ay nagsimulang magbilang ng tahimik. Ang iba ay gumagalaw lamang habang nagtatrabaho. Para bang ang utak ay nawala ng koneksyon, walang masyadong nagsasalita. Ang katahimikan ay bahagi ng trabaho. Isang sundalo ang nagsulat na ang pinakamalala ay hindi ang makita ang mga katawan, kundi ang masanay sa kanila. Sa isang sulok ng kampo, nakakita sila ng tambak ng mga katawan ng mga bata. Isa-isang nakalagay, parang itinapon lang ng walang pag-aalaga. Walang mga pangalan, walang mga edad, mga mukha na walang buhay. Ang mga sundalo ay tumigil, walang gumalaw ng ilang minuto. Pagkatapos, nang walang salita, nagsimula silang kolektahin ang mga ito. Isang doktor ang nagtangkang iligtas ang isang batang babae. Mataas ang lagnat at halos hindi makahinga. Binigyan siya ng likido, tinakpan siya, sinubukan ang lahat. Mukhang gumaan siya sandali, pero pagkatapos ay tumigil ang kanyang puso. Ang doktor ay nagsulat, napakalapit na niya. Isang araw na lang, ngunit wala na siya. Nagpatuloy ang paglilinis ng kampo. Nag-install ng mga pansamantalang paliguan. Ipinamahagi ang malilinis na damit. Ngunit lahat ay pansamantala. Ang nangyari sa Belsen ay hindi kayang ayusin sa isang linggo. Marahil hindi kailanman. Ang mga autoridad ng Britanya ay kumuha ng mga opisyal na larawan. Hindi para sa mga pahayagan, kundi para sa mga talaan. Gusto nilang magkaroon ng record. Alam nilang ang kanilang nakita ay natatangi. At balang araw, may magtatangkang itanggi ito. Kaya, bawat larawan, bawat saksi, bawat papel ay itinago. May mga sundalo na nagsulat na ang pinakamalala ay darating pagkatapos. Hindi sa kampo, kundi sa pagbabalik. Sa bahay, sa pagtatangkang magsalaysay. Sa pakikinig sa iba na nagsasabing sila ay nagpapalaki ng kwento. Na hindi maaaring maging totoo iyon. Alam nila na totoo ito. Na nakita nila. Na naamoy nila. Na nahawakan nila. Isang opisyal ang tumangging magbigay ng interview. Sinabi niyang walang mga salita upang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Na ang anumang pangungusap ay magiging masyadong malambot o masyadong matindi. Na tanging ang mga nandoon lamang ang makakaintindi. Ang mga may sakit ay dinala sa mga pansamantalang ospital. Ang iba ay nakarecover. Ang iba ay namatay sa gabi. May mga kwento ng mga tao na muling nakapaglakad. Isang babae na pagkatapos ng mga araw ng hindi pagsasalita, humiling ng tinapay.
Isang batang ngumiti nang binigyan siya ng kumot. Kaunti lang, ngunit malaki ang halaga nila. Patuloy ang pagdating ng mga patay. Mula sa ibang bahagi ng kampo, mula sa mga baraks na hindi pa nasusuri, mula sa mga kanto na nakalimutan. Patuloy na lumalaki ang bilang. Walang nakakaalam kung ilan na ang lahat. Sinasabi ng 10,000, marahil ay higit pa. Ngunit ang mga bilang ay pangalawa lamang. Ang mahalaga ay bawat isa ay isang tao at walang nagtangkang magligtas sa kanila dati. Nagsimula ang mga Britaniko na hanapin ang mga may pananagutan. Ang iba ay nakatakas, ang iba ay inaresto. Ngunit ang kampo ay nakapagbigay na ng pinsala. Wala nang masyadong kailangang parusahan. Nagawa na ang krimen. Sa harap ng lahat, ang amoy ng kampo ay nanatili sa mga damit, sa balat, sa alaala. Lumipas ang mga araw bago ang ilan sa mga sundalo ay nakapagsimulang kumain ng normal. Ang iba ay hindi na nakapagkumain ng normal kailanman. Tuwing naaamoy nila ang isang matapang na amoy, ang katawan nila ay nagbabalik tanaw sa Belsen. Nang sa wakas ay isinara ang pinakapandemikong bahagi ng kampo at ang huling mga katawan ay inilibing, ang katahimikan ay nanatili. Hindi ito kapayapaan, isa itong ibang bagay. Para bang ang lugar mismo ay nahihirapang huminga. Para bang alam ng lupa kung ano ang nangyari. Ang komandanting Britaniko ay nagsulat ng isang ulat na nagsasabing ang nangyari ay hindi lamang isang krimen ng digmaan. Isa itong pag-atake sa mismong ideya ng sibilisasyon na ang nangyari roon ay hindi maaring ituring bilang bahagi ng labanan. Isa itong ibang bagay. Isang bagay na mas madilim, mas malamig. Ang lahat ay tinakpan ng mga katawan. Hindi posible magpatuloy nang hindi ito tinatapakan. Matapos makuha ng mga Briton ang kontrol sa kampo, naharap sila sa isang mas mahirap na gawain, ang maunawaan kung ano ang nangyari. Hindi sapat na makita lamang ang mga katawan o makinig sa mga nakaligtas. Kailangan nilang muling buuin ang mga pangyayari. At para dito, kailangan nilang makipag-usap sa mga namahala. Agad na inaresto ang ilang mga sundalong Aleman. Hindi sila marami, karamihan ay tumakas na bago pa man. May mga natirang ilang mababang ranggong gwardiya at ilang miyembro ng administratibong tauhan. Hindi sila lumaban, mukhang nalilito o tinalo na. Ang ilan ay nagsasabi na sumusunod lamang sila sa mga utos. Ang iba ay nagsasabing wala silang alam. Agad na nagsimula ang mga interogasyon. Nais malaman ng mga Briton kung sino ang nagbigay ng mga utos, paano pinamahalaan ang kampo at bakit walang gumawa ng anuman upang maiwasan ang maraming kamatayan. Ngunit hindi ito naging madali. Kaunti lamang ang mga talaan. Maraming mga dokumento ang sinunog o nawawala. At ang mga bihag na Aleman ay nagbigay ng mga sagot na malabo o magkasalungat. Sa ilang mga kaso, nakakita ang mga Brito ng mga listahan ng mga pangalan, mga oras ng trabaho, mga medikal na ulat. Ngunit hindi ito sapat. Ang pinakamahalaga ay nasira na o hindi kailanman naisulat. Ang mga dokumento ay hindi nagpapakita ng pagpapabaya, dumi, gutom. Ang mga ito ay nasa mga katawan, hindi sa mga papel. Isang opisyal ng Briton ang nagsabi na parang sinusubukang buuin ang isang puzzle na may nawawalang piraso. Wala nang paraan para malaman kung ang mga sinabi nila ay totoo. At hindi rin sila maaaring magtiwala ng lubusan sa mga testimonya ng mga nakaligtas. Marami sa kanila ay sobrang mahina o nalilito dahil sa lahat ng kanilang naranasan. Gayunpaman, nagsagawa sila ng mga pagsusumikap upang kolektahin ang bawat bersyon. Nakipag-usap ang mga sundalo sa lahat ng maaari nilang kausapin. Ang ilang mga nakaligtas ay nagsabi ng mga nakita nila. Nagsasalita sila tungkol sa mga paglilipat, mga pambubugbog, mga taong namatay nang hindi tumatanggap ng tulong. Binanggit nila ang mga pangalan, mga petsa, mga detalye. Ngunit ang mga kwento ay magulo. Bawat isa ay may kani-kaniyang bahagi ng pighati. Nag-take note ang mga Briton, nag-record ng ilang mga interview at sinubukang ayusin ang impormasyon. Hindi ito para sa isang paglilitis pa. Ito ay para maintindihan, para magdokumento, para hindi malimutan, para ipakita na ang nangyari sa Belsen ay hindi aksidente. Ito ay isang bagay na nangyari habang ang iba ay umiwas.
Nagkaroon ng mga talakayan sa pagitan ng mga opisyal kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang iba ay nais-agarang parusahan ang mga nahuling Aleman. Ang iba naman ay nagpilit na panatilihing malinis at legal ang proseso. Hindi lang ito tungkol sa katarungan. Isa rin itong paraan para ipakita na ang malayang mundo ay hindi kumikilos tulad ng mga Nazi na may mga patakaran na kahit pagkatapos ng pighati, maaari pa ring kumilos ng may kaayusan. Hindi lahat ay sumang-ayon. Ang ilang mga sundalong Briton nang makita ang nangyari sa kampo ay pinalo ang mga bihag na Aleman. Nagkaroon ng mga insidente, sigaw, pagbabayad. Ngunit ang mga namumuno ay nagsikap na kontrolin ang mga impulsong iyon. Nagbigay sila ng mga malinaw na utos, huwag magtorture, huwag magpatay, huwag mang-abuso ng walang dahilan. Kailangang maitala ang lahat. Dahil sa lugar na iyon, bawat kilos ay mahalaga. Samantala, patuloy ang trabaho. Kailangan mangalap ng mga ebidensya dahil alam ng lahat na ang nangyari sa Bergen-Belsen ay maaalala at magkakaroon ng mga taong susubukang itanggi ito. Kaya, itinatala ang bawat detalye. Ang ilang mga gwardya ng kampo ay na-identify ng mga nakaligtas mismo. Hindi ito naging madali. Binago ng oras, gutom at takot ang mga mukha. Ngunit ang ilang mga kababaihan ay tinuro ang mga gwardya na pinalo sila, ipinahiya o pinabayang mamatay ng walang tubig. May mga pangalang paulit-ulit at mga mata na hindi malilimutan. Nagsimula ang mga tropang Briton na magsagawa ng mas formal na mga interview. Layunin nilang muling buuin ang kadena ng pamamahala sa loob ng kampo. Sino ang nag-utos ng ano? Sino ang sumusunod? Sino ang tahimik? Ang bawat testimonya ay ikinumpara sa iba. Hinanap ang mga pagkakapareho, pagkakamali, pagkakasalungatan. Kailangan piliin ang tiyak mula sa malabo. Sa mga barakong natagpuan ang ilang mga tala na isinulat ng kamay. Maliit na mga papel na may mga pangalan, mga pangungusap, mga petsa. Ang ilan ay nagsasabi ng mga paglilipat. Ang iba ay nagsasabi ng mga parusa. Wala masyadong kalinawan, ngunit sapat na para sundan ng isang bakas. Ang problema ay maraming saksi ang sobrang sakit o sobrang traumatiko upang magsalita. Nagdala ang mga Briton ng mga tagasalin. May mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Hindi lahat nagsasalita ng Aleman o Ingles. Kinailangan ng mga pagsasalin upang maunawaan ang mga kwento. Ang ilan ay nagsasalita ng Polako, ang iba ng Ruso, ang iba ng Ungaryo. Nagsagawa ng mga improvisadong lugar kung saan bawat grupo ay maaaring magsalita sa isang taong makakaintindi sa kanila. Lumitaw din ang mga kwento na isinulat ng mga nakaligtas mismo, mga liham, mga piraso ng papel, mga tekstong itinago sa kanilang mga damit o inilibing sa lupa. Ang ilan ay isinulat gamit ang lapis, may mahihinang sulat. Ikinuwento nila ang mga naranasan nila araw-araw, kung anong pagkain ang kinain nila, kung sino ang nakita nilang namatay, kung ano ang kanilang pinapangarap bawat gabi. Mga piraso ng alaala na nahulog sa papel. Sa marami sa mga tekstong ito, binanggit ang kawalang malasakit. Mga guwardiya na nagyoyosi habang may sumisigaw ng sakit. Mga opisyal na dumaan sa mga may sakit nang hindi tumitingin. Ang nakasanayan na pagpapabaya. Iyon ang pinakamasakit para sa kanila. Hindi lang ang mga ginawa sa kanila, kundi ang hindi nila ginawa. Ang mga sundalong Briton, nang basahin ang mga tala na ito, ay nagsabing nahirapan silang maniwala na may tao na kayang mamuhay sa ilalim ng ganoong paghihirap nang hindi gumagalaw. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na karahasan. Ito ay total na pagpapabaya. Isang pagpapabaya na tumagal ng mga buwan, mga taon, hanggang wala nang natira. Nagsimula ring makatanggap ng mga ulat mula sa ibang mga kampo na nailigtas. Auschwitz, Dachau, Majdanek, bawat isa ay may kanya-kanyang pasanin ng pighati. Ngunit ang Belsen ay iba, hindi dahil sa bilang ng mga namatay, kundi dahil sa kalagayan ng mga buhay. Dahil sa paraan kung paano unti-unting nabubulok ang katawan. Dahil sa walang katapusang paghihintay. Dahil sa katahimikan ng mga namumuno. Ang mga mataas na opisyal ng hukbong Briton ay nagpadala ng karagdagang mga tauhan. Kailangan pa ng mas maraming kamay, mas maraming doktor,
mas maraming pagkain, mas maraming tagasalin. Bawat araw ay nagdudulot ng bagong mga komplikasyon at bagong mga datos. Nagpupulong sila tuwing gabi upang ikumpara ang mga nakolekta, upang buuin ang isang mapa ng nangyari. Hindi ito isang simpleng ulat, isa itong pagtatangkang unawain ang imposible. Sa isa sa mga pulong na iyon, ipinakita ng isang tenyente ang isang listahan ng mga gwardiyang kahina-hinala. Mga pangalan, apelyido, posibleng mga krimen. Karamihan sa kanila ay mga kalalakihan, ngunit may mga kababaihan din. Ang ilan ay may reputasyon bilang malupit. Isang gwardiya ang sinasabing nagpapalo gamit ang isang kahoy na stick. Isa pa ang sinasabing nagiiwan ng mga tao ng walang pagkain kapag hindi sila sumusunod. Kaunti lamang ang mga datos, ngunit paulit-ulit ang mga ito. Nagdesisyon silang gumawa ng paghihiwalay. Dinala ang mga suspek sa ibang lugar. Interogahin sila ng paunti-unti. Ang iba ay tumanggi sa lahat. Ang iba ay umiiyak. Isa ang nagsabi na hindi niya alam na may maraming namamatay. Ang isa pa ay nagsabi na sumusunod lamang siya sa utos. Lahat sila ay nais makaligtas. Alam ng mga Briton na hindi nila kayang patunayan ang lahat. Ngunit kaya nilang idokumento ang kanilang nakita. At hayaan ng mundo ang maghusga. Hindi sapat na parusahan lamang. Kailangan itong ikwento, ipakita, ipaliwanag. Dahil ang mga karanasang naranasan sa Belsen ay hindi isang lihim. Ito ay isang babala. Nag-record din ng ilang mga testimonya gamit ang video. Ang mga kamera ay kinukunan ang mga mukha, ang mga hinto, ang mga luha. Mas malakas ito kaysa sa anumang teksto. Ginamit ang mga ito upang magturo, upang ipaliwanag, upang hindi mawala ang mga salita sa paglipas ng panahon. Ilang mga bihag na Aleman ang inilipat sa ibang mga lugar. Inihahanda ang kanilang paglilitis. Ang ilan ay tahimik. Ang iba ay nagsusulat ng mga liham sa kanilang pamilya. May takot. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang mga ginawa nila ay malinaw na. Hindi na kailangang isigaw pa. Ibinahagi nila ang parehong kama ng mga taong namatay na. Kinabukasan ng unang pagpasok, ang mga pinakapamilyar na kupo ng Briton ay nagsimulang magsagawa ng isang teknikal na pag-iikot sa kampo. Sa pagkakataong ito, hindi nila hinahanap ang mga tao. Nais nilang pag-aralan ang pisikal na estruktura. Ano ang naging lugar na iyon bukod sa pagdurusa? Sa isang sulok ng lugar, natagpuan nila ang isang mababang gusali, may patag na bubong at walang mga bintana. Ang pasukan ay natiyak ng 2 piraso ng tabla na tinaga. Dahan-dahan nilang inalis ito. Sa loob may isang kalawangin na hagdang-hagdang pababa patungo sa isang silid na nasa ilalim ng lupa. Mabigat ang hangin. Sa dulo, mga sirang kama, mamasamasang mga pader, isang rehas na natakpan ng alikabok. Walang natagpo ang tao. Ito ay isinara ng isang babala. Sa kabilang dulo, natukoy ang isang nakahiwalay na gusali na gawa sa ladrilyo. May mga pader na may mga cushion. Walang mga muebles. Isang ilaw na nakasabit na sirado. Tila ginagamit ito para sa pagkakahiwalay. Ang mga marka sa sahig at mga gilid ng mga frame ay nagpakita na ito ay isinara mula sa loob. Hindi natukoy ang eksaktong gamit. Natagpuan ang isang balon sa ilalim ng isang bumagsak na kubo. Nang alisin ang takip, natagpuan ang isang espasyo na puno ng mga basura. Hindi lamang mga organikong labi, pati na rin mga tela, lubid at mga bahagi ng metal. Hindi natukoy ang gamit nito, ngunit ito ay agad na isinelyo. Maraming mga estruktura na hindi lumabas sa mga plano na magagamit. Ang ilan ay tila bagong tayo. Ang iba naman ay wasak na. Nagsimula ang mga inhinyerong militar na gumuhit ng isang bagong kumpletong mapa ng kampo. Sinukat ang bawat metro. Itinatag ang mga koordinado. Hindi bilang isang akademikong pagsasanay, kundi bilang ebidensya. Hinati ang lugar sa mga bahagi. Ang bawat koponan ay may mga tagubilin na magdokumento ng hindi binabago. Hindi maaaring galawin ang kahit ano nang walang pag-record. Nagkaroon ng mga ruta ng inspeksyon. Minarkahan ang mga punto gamit ang mga banderang may numero. Ang bawat natuklasan ay kailangang iulat kasama ang oras at tumpak na lokasyon.
Ang mga mapa na natagpuan sa isang abandonadong opisina ay nagpakita ng mga koneksyon sa mga ruta ng tren. Ang mga linyang tinandaan ng kamay ay humantong mula sa mga lungsod patungo sa mga puntos na walang pangalan, wala itong mga petsa. Ang ilan ay may kasamang mga kalkulasyon gamit ang lapis. Halos lahat ay may mga mantsa o bahagyang sunog. Gayunpaman, ito ay nakabalot bilang ebidensya. Nakakita din ng mga piraso ng papel na may mga inisyal, mga kodigo at mga haligi. Sa unang tingin, ito ay tila mga listahan ng logistic. Hindi ito pinirmahan. Hindi matiyak kung ang mga ito ay para sa transportasyon o panloob na kontrol. Ngunit dahil sa kalagayan at pagkakaayos, napagpasyahan na tratuhin ang mga ito bilang mga operasyonal na dokumento. Ang estruktura ng kampo ay magulo, ngunit hindi ito aksidente. Walang lohika sa kalusugan o tirahan, ngunit may sistematikong kaayusan. Ang mga lugar ay idinisenyo para magtago, hindi upang mag-organisa. Ang ilang mga barakong walang malinaw na pasukan. Ang iba naman ay may mga bulag na pader. Natuklasan ng isang grupo ang isang hanay ng mga silid na walang pinto. Isinelyo mula sa loob gamit ang mga block. Inalis ang mga unang ladrilyo. Sa loob, mga debris, alikabok, mga piraso ng mga gamit. Walang natagpo ang mga katawan, ngunit ang intensyon ng paghiwalay ay halata. Ang ulat ay nagsabi ng hindi tiyak na gamit, sarado mula sa loob noong gumagana ang kampo. Gumuhit ang mga inhinyero ng isang pattern. Ang mga gusali ay inayos upang maghati, hindi upang magtipon. Walang mga patio, sentro o mga karaniwang puntos. Mga pasilyo lamang sa pagitan ng mga barakong at mga pader na may mga kable. Ang disenyo ay nakatuon sa patuloy na paghihiwalay. Isang opisyal ang nagsulat sa kanyang notebook. Hindi ito ipinagpapaliban. Bawat hadlang, bawat pader, bawat sulok ay may layunin. At wala ni isa sa kanila ay para magtulungan. Nagtatag ng mga post ng teknikal na pagsusuri. Bawat oras ay ipinapasa ang mga datos sa pagitan ng mga bahagi. Pinapadala ang mga kopya ng mga plano, mga larawang kuha at mga description sa pagsulat. Ang gawain ay mabagal. Ngunit lahat ay kailangang manatili bilang ebidensya ng estruktura ng operasyon. Habang ang mga doktor ay nag-aalaga sa mga nakaligtas, ang mga datos na ito ay nagsilbing para sa isa pang antas ng pagsusuri. Ipakita kung paano gumagana ang kampo kahit na ito ay tila walang aktibidad. Layunin ng mga Briton na idokumento ang buong mekanismo higit pa sa mga mukha at mga sigaw. Itinalaga ng militar ang isang espesyal na unit para lamang sa koordinasyon ng gawaing ito. Wala silang armas, wala ring mga kama, tanging mga gamit sa pagsukat, mga plano at mga markadong tape. Ang kanilang misyon ay disassemble ang lugar bilang isang makina. Tingnan kung anong mga gears mayroon ito. Sa isang panlabas na barako, natagpuan ang isang kahon na may mga piraso ng klasipikadong fitsa ayon sa kulay. Ang ilan ay may mga inisyal na nakaimprenta, ang iba mga simbolo. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito. Ngunit nang ikumpara ang mga ito sa mga inisyal ng mga dokumento bago, nakita ang ilang mga pattern na tumutugma. Ang mga fitsa ay itinago ng hindi ginagalaw. Natagpuan din ang isang buong pader na tinakpan ng mga guhit gamit ang tisa. Hindi ito mga guhit, mga simbolo na paulit-ulit. Ang ilan ay numerikal, ang iba ay simpleng mga simbolo. Hindi pinahintulutan ng kondisyon ng lugar na mapanatili ito ng buo, ngunit kinunan ito ng larawan sa bawat seksyon. Maliwanag na dito ipinapakita ang hindi opisyal na impormasyon. Ang kasunod na pagsusuri ay nakatukoy ng ilang mga rutina sa arkitektura. Mga lugar ng makitid na daanan, mga pintuan na nagbubukas lamang mula sa isang panig, mga pasukan na walang labasan. Hindi ito mga pagkakamali. Inilaan sila upang maganap. Isang functionality na nakasentro sa kontrol, hindi sa paggalaw. Ipinagbawal ang anumang demolisyon o pagbabago na hindi nakarehistro. Ang bawat ladrilyo na inalis ay kailangang may dahilan. Ang koleksyon ng mga materyales ay ipinatigil hanggang matapos ang mga eskema ng panloob na sirkulasyon. Gusto ng mga Briton na idokumento kung paano magawang patakbuhin ang isang kampo nang walang mga kamara ng gas, ngunit may parehong resulta. Ang kampo ay naiintindihan hindi bilang isang lugar,
kundi bilang isang sistema. Isang sistema ng mga hakbang, mga paglilipat, mga kontrol, mga restriksyon. Hindi isang direktang pagpapatupad, kundi isang unti-unting pagkawala. Ang bawat espasyo ay may papel. Maghiwalay, magpahina, maghiwalay, patahimikin. Isang komisyon ang itinatag sa labas ng estruktura ng militar. Ang layunin nito ay obserbahan ang lohika ng kampo, hindi ang mga partikular na krimen nito. Ang mga hurista, arkitekto, doktor at mga historiador ay isinama. Ang kanilang ulat ay gagamitin sa mga hukuman, ngunit pati na rin sa kasaysayan. Ang mga datos ay ipinadala sa London. Ang mga plano, diagram at mga larawan ay kinopya. Ang ilang mga mapa ay mano-manong ni-reproduce. Ginamit ito bilang materyales sa teknikal na pagsusuri. Wala silang emosyon, tanging mga sukat, mga anggulo, mga estruktura. Ilang segundo na lang, kailangang pumili kung sino ang susubukang iligtas. Nang ang mga agarang operasyon ng pang-emergency ay natapos, ang mga autoridad militar ay lumipat sa ikalawang yugto. Gawing isang funksyonal na espasyo ang lugar. Hindi na pwedeng manatili ang kampo tulad ng dati. Kailangang baguhin ito para maging isang madaling pamahalaan, matatag at maaasahang pasilidad. Isang bagong hierarchical na estruktura ang inorganisa. Ang mga namumuno sa bawat sektor ay itinatalaga. May mga intermediate na leader na direktang naguulat sa alyadong base ng operasyon. Bawat zona ay may sariling plano ng pamamahala. Tinatanggal ang improvisasyon. Ang pisikal na distribusyon ng lupa ay muling iguguhit. Nagtalaga ng mga bagong linya upang hatiin ang mga medical, logistical, technical at proteksyon na mga zona. Hindi ito mga pisikal na hadlang, kundi mga operational na ruta. Alam ng bawat tao kung saang quadrant sila dapat magpunta at kailan. Isang espesyalistang koponan ang nagkontrol ng inventaryo. Nagtalaga ng mga pangunahing listahan para sa lahat ng pumapasok at lumalabas. Pagkain, kagamitan, mga instrumentong medikal, papel, gamot. Lahat ay may marka para sa pagsubaybay. Hindi ipinapadala ang mga kargamento ng walang rehistro. Nag-install ng isang internal control center na may direktang komunikasyon sa regional base. Dito inaayos ang mga oras, mga paggalaw at mga ulat. Bawat menor de edad o malaking insidente ay kailangang mai-record. Kinakailangan ng eksaktong oras at responsableng pirma. Ang mga manggagawang sibil, marami sa kanila ay mula mismo sa kampo ay binigyan ng mga stable na tungkulin. Ang ilan ay naglilinis ng mga pampublikong lugar. Ang iba ay tumutulong sa kusina, paglaba o koleksyon ng mga kumot. May mga schedule sila, mga tagapamahala at mga oras ng pahinga. Hindi ito parusa, ito ay isang istruktura. Nagtayo rin ng isang programa para sa medikal na pagsusuri ayon sa mga siklo. Hindi na lang ito tungkol sa pagliligtas ng mga buhay na nasa agarang panganib. Ngayon, ang mga follow-up ay ginagawa linggo-linggo, timbang, temperatura, pagtunaw, paggalaw. Ang bawat tao ay may record kahit walang pangalan. Inangkop ng mga doktor ang mga rutinaryong military sa kapaligirang ito. Mga listahan para sa bawat pabilyon, mga sheet ng kontrol para sa bawat shift, mga ulat ng pag-unlad. May mga talahanayan na nakasabit sa bawat medikal na kubo na ina-update araw-araw. Kung ang isang tao ay lumala, mabilis itong natutukoy. Ang mga namamahala sa kalusugang pangkaisipan ay nag-apply ng mga pamamaraan ng pangunahing obserbasyon. Hindi sila mga psikologo. Ngunit natutunan nilang tuklasin ang mga pagbabago sa ugali. Nagtala sila ng mga pattern, pag-iisa, pagtanggi sa pagkain, sigawan sa gabi, matagal na katahimikan. Pinapayagan nitong makialam ng hindi naghihintay ng krisis. Isang bahagi ng kawani ang tumutok lamang sa kalinisan ng estruktura, hindi ng katawan, kundi ng espasyo. Nililinis nila ang sahig, kisame, pinto at mga pader. Tinatanggal ang mga insekto, kinokolekta ang mga basura, sinusunog ang mga kontaminadong materyales. Ang kalinisan ay hindi na reaksyon, ito ay naging habit. Nagsimulang magsulat ng isang internal na manual, hindi bilang isang aklat,
kundi isang set ng mga malinaw na tagubilin. Ano ang gagawin kung ang isang tao ay mawalan ng malay? Saan ito dadalhin? Paano ito iulat? Anong landas ang tatahakin? May mga diagram na nakasabit sa mga pader, may mga guhit, arrow at kulay. Ang mga pagkain ay sinimulang pamahalaan gamit ang isang modelo ng pag-aangkat. Hindi lahat ay nakakakuha ng pareho. Ang mga rasyon ay inaayon-ayon sa antas ng pagpapagaling. Mayroong isang pattern ng numero, isa para sa likido, dalawa para sa malambot, tatlo para sa matigas. Wala ni isa ang kumain ng walang medikal na utos. Ang mga kusinero ay nagtatrabaho gamit ang isang nakalimbag na plano araw-araw. Alam nila kung gaano karaming bahagi ang ihahanda, kung paano ito hahatiin at kung kailan ito ibibigay. Hindi tinatanggap ang mga hindi autorisadong pagbabago. Ang mga kaldereta ay nililinis pagkatapos ng bawat shift. Lahat ay may cycle at sequence. Nagtatag ng mga listahan ng paghihintay para sa espesyalistang pangangalaga. Hindi lahat ay nangangailangan ng pareho. Ang ilan ay kailangang ilipat. Ang iba, operahan. Ang ilan ay nangangailangan lamang ng follow-up. Ang prioridad ay tinutukoy sa mga technical na pulong, hindi batay sa reklamo o emosyon. Nagtayo rin ng isang mesa ng koordinasyon sa pagitan ng mga lider ng militar at mga sibilyan. Sinusuri ang mga pangangailangan, mga ulat, mga hindi inaasahan. Hindi lang ito isang pulong, may mga konkretong desisyon na ginagawa. Ang bawat araw ay may mga layunin. Sinusukat ang pagsunod sa mga ito. Isa sa mga namamahala ay nagbigay ng buod ng bagong modelo sa isang piraso ng papel. Hindi kami narito para makaramdam. Narito kami upang magayos. Ang pangungusap na ito ay kinopya at ipinaskil sa ilang pader ng sentro ng operasyon. Kasabay nito, isang maliit na silid para sa kopya ang itinayo. Dito dumami ang mga form, listahan at mga protocol. Wala silang mga modernong printer. Lahat ng ito ay ginagawa gamit ang mga manual na duplicator. Ngunit ganito tinitiyak na bawat sektor ay may mga tagubilin. Ang mga pang-araw-araw na ulat ay inililipat sa mga numeradong kahon. Bawat kahon ay may petsa, nilalaman at destinasyon. Ipinapadala ito sa mga medical center, mga archival na militar at mga unit ng pagsusuri. Ito ay buhay na impormasyon, hindi dekoratibo. Ang susunod na yugto ay mas komplikado. Isama ang panlabas na kapaligiran sa operasyon. Hindi pwedeng manatiling isang bubble ang kampo. Kailangan ng suporta mula sa mga sibilyan, pakikipag-ugnayan sa mga panlabas na medikal na istruktura at pakikipag-ugnayan sa ibang mga autoridad. Hindi sapat ang sistema ng militar lang. Nagsimula ang koordinasyon sa mga regional na ospital. Nagpadala ng mga listahan ng mga pasyenteng nangangailangan ng pangmatagalang evakuasyon. Ang ilan ay hindi na kayang manatili sa kampo. Ang iba ay nangangailangan ng atensyon na tanging sa labas lang matatagpuan. Ang mga paglilipat ay iniskedyol ayon sa batches, hindi isa-isa. Ang mga truck ay umalis sa takdang oras. Bawat grupo ay may kasamang sheet na may mga klinikal na tagubilin, obserbasyon ng pag-unlad, mga tagubilin tungkol sa dieta o pagpapahinga. Hindi lang ito tungkol sa paglilipat ng mga tao. Kailangan silang isama sa isang bagong sistema ng pangangalaga. Tinanggap ng mga ospital ang mga sheet at ini-archive ito. Sa ganitong paraan, maaari pa ring subaybayan ang mga pasyente pagkatapos. Kahit hindi na bumalik ang pasyente sa kampo, mayroong bakas ng kanilang paunang pangangalaga. Gusto ng mga Briton na maiwasan ang pagkawala ng impormasyon. Dumating din ang mga koponan mula sa Red Cross. Mayroon silang sariling protocol. Sinuri nila ang pangkalahatang kalagayan ng kampo, humiling ng mga kopya ng mga record at nagmungkahi ng mga pagpapabuti. Wala silang kapangyarihan sa pamunuan ng militar, ngunit sila ay pinakinggan. Itinatag ang isang bagong supply chain. Pinagsasama ang mga mapagkukunan mula sa Britanya at mga sibilyan. Hindi ito tungkol sa mga voluntaryong donasyon. May mga kwota, ilang kilo ng harina, ilang litro ng langis, ilang dosis ng gamot. Lahat ng ito ay dumadaan sa inventaryo. Isang pangunahing punto ay ang tubig. Ang tubig mula sa mga balon ng kampo ay hindi ligtas. Nagdala sila ng mga mobile filter, mga sealed na deposito,
at mga portable na sistema ng paglilinis. Itinatag ang isang routine: pakuluan, salain, palamigin. Ang tubig na iniinom ay hindi pwedeng inumin ng diretsyo. Naglagay ng mga karatula sa lahat ng posibleng wika: huwag uminom ng tubig nang hindi pinapalapot. Huwag maghugas ng kagamitan gamit ang maruming tubig. Huwag gumamit ng mga timba mula sa balon. Ibinigay ang mga numeradong tasa. Kung nawawala, hindi ito pinapalitan ng walang pagsusuri. Ang mga damit ay kinontrol din. Hindi pinapayagan ang mag-imbak ng mga damit ng iba o magpalitan sa mga kubo. Ang bawat set ng damit na ibinigay ay may numero. Kung ito ay masira, ibabalik ito sa washing center upang suriin kung maaari itong ayusin o itapon. Ang mga sibilyang voluntaryo ay binigyan ng mga malinaw na tagubilin. Magtungo lamang sa kanilang itinalagang zona. Huwag makisalamuha ng walang dahilan. Huwag kumuha ng mga larawan o magtala ng walang pahintulot. Lahat ay pinamamahalaan ng may diskresyon. Hindi ito isang palabas, isang proseso ito. Itinatag din ang mga visual na code. Ang isang pulang laso ay nagpapakita ng isang tao sa intensive care. Ang asul ay nasa observation. Ang berde ay nasa phase ng recovery. Hindi lahat ay marunong magbasa, ngunit ang mga kulay ay nagpapahintulot ng mabilis na aksyon. Naintindihan ng mga Briton na hindi sapat ang kaayusan. Kailangang suportahan ito, kaya't itinatag ang mga lingguhang pagsusuri. Mga teknikal na pulong bawat sektor, sinusukat ang lahat, oras ng pagtugon, distribusyon, pagsunod sa mga oras. Hindi ito parusa. Ito ay patuloy na pagpapabuti. Isang opisyal ang nagbuod ng estratehiya. Dito hindi tayo nag-uutos sa pamamagitan ng boses. Nag-uutos tayo sa pamamagitan ng routine. Ang pangungusap na ito ay naging gabay para sa mga bagong pinuno ng shift. Hindi mahalaga kung ilang bagong dumating. Kung maiintindihan nila ang ritmo, magpapatuloy ang sistema. Sa buong perimeter, nag-install ng mga bagong poste ng ilaw. Hindi para magbantay, para maiwasan ang mga aksidente sa gabi, mapadali ang paglipat ng mga may sakit, at mapahintulutan ang mga medical teams na magtrabaho ng walang hadlang. Ang mga internal na ruta ay minarkahan ng tisa sa simula. Pagkatapos ay ginamit ang apog. Kalaunan ginamit ang mga tabla ng kahoy. Bawat daan ay may layunin: medical transit, paglipat ng mga supplies, evacuation route, resting zone. Sa mga hakbang na ito, ang kampo ay tumigil na maging isang lugar ng emergency lang. Naging isang functional na unit ito. Hindi ito ospital, hindi rin barracks. Isang pansamantalang espasyo, isang lugar na nasa transition patungo sa ibang uri ng buhay. Sila ay mga anino, ang kaunting natira ay hindi na mukhang tao. Matapos ang ilang linggo ng ganap na kontrol sa loob ng kampo, naharap ang mga alyadong autoridad sa isang bagong hamon, mag-isip lampas sa mga pisikal na limitasyon ng lugar. Ang layunin ay hindi na lamang magligtas at mag-organisa, kundi muling isama. Kailangan ibalik ang mga tao sa isang kapaligirang hindi na umiiral para sa kanila. Ang unang tanong ay, saan sila pupunta ngayon? Marami ang hindi makabalik sa kanilang mga bahay. Ang kanilang mga pamilya ay patay na, ang kanilang mga bayan ay winasak, ang kanilang mga bansa ay nasa ilalim ng ibang mga autoridad. Ang ilan ay hindi na alam kung anong kontinente sila naroroon. Ang repatriasyon ay hindi isang automatikong opsyon. Nagsimula ang paggawa ng mga listahan para sa ibang layunin. Hindi na ito mga medical o administratibong talaan. Ginagawa na ito upang magplano ng mga posibleng ruta. Ang mga nagsasalita ng Polish, Hungarian o Czech ay iniigrupo ayon sa wika. Pagkatapos, sinusuri ang mga rehiyon ng pinagmulan kung ito'y umiiral pa o kung ito'y napasakamay na ng iba. Lumikha ang mga Briton ng mga tanggapan ng ugnayan. Dito, ang mga nakaligtas ay maaaring mag-iwan ng mga detalye. Isang pangalan, isang address, isang tanda. Minsan ito ay mga malabong alaala tulad ng kulay ng isang istasyon o ang apelido ng isang guro. Lahat ay isinusulat. Bawat pahiwatig ay maaaring magamit. Nag-imprenta ng mga simpleng porma, may mga puwang na blanko. Hindi kinakailangan ang kakayahang magbasa o magsulat.
Ang kailangan lang ay magturo, mag-drawing o magsalita. Nakipagtulungan ang mga tagapag-interpretasyon mula sa iba't ibang bansa. Pinag-cross-check ang mga datos sa mga talaan ng mga refugee sa iba pang bahagi ng Europa. Ang ilan ay nagtatangkang hanapin ang kanilang mga kamag-anak. Ang iba ay nais lang pumunta sa isang lugar kung saan hindi sila tinutugis. Hindi nila hinihingi ang pagbabalik. Hinihingi nila ang panimula. Iyan ang pinakamalinaw na pagkakaiba. Hindi nila nais magbalik. Nais nilang magsimula. Kasabay nito, ang mga mataas na pinuno ay nag-uusap kung paano ipakita ang lahat ng natuklasan. Hindi na sapat ang mga ulat militar. Nagsimula silang mag-organisa ng mga folder ng mga dokumento, larawan, mapa at mga eskema. Naghahanda sila ng mga kopya para sa iba't ibang antas, gobyerno, media, mga hukuman. Ang mga pinakamahirap na larawan ay isinusuong kasama ng mga babala. Hindi ipinapakita ng walang pahintulot, ngunit ito'y nananatiling available para sa mga nangangailangan ng ebidensya. Hindi upang magdulot ng takot kundi upang maiwasan ang pagtanggi. Ang mga naranasan ay kailangang manatili. Ang mga mamamahayag na nakapasok sa kampo ay hindi na lamang nagsusulat ng mga ulat. Nagsusumiti sila ng mga detalyadong kronika. Ang ilan ay nailathala, ang iba ay nahulog sa kamay. May takot na ang sobrang kasamahan ng mga tanawin ay lalabis na sa kakayahan ng publiko na maunawaan ang nangyari. Naglatag ng protokol ang mga awtoridad ng Britanya para sa mga ganitong kaso. Lahat ng bisita ay kinakailangang samahan ng isang opisyal. Hindi pinapayagan ang mga direktang panayam ng walang pahintulot. Binibigyang prioridad ang paggalang sa mga nakaligtas at ang katatagan ng lugar. Nakipagtulungan ang Red Cross sa paggawa ng isang pinagsamang pahayag. Dito inilalahad ang mga kondisyon, ang mga progreso, at ang mga limitasyon. Ibinigay ito sa iba't ibang mga embahada, mga organisasyon, at mga pinuno ng komunidad. Isa itong dokumento ng balanse, hindi ng pagtatapos. Patuloy pa rin ang operasyon ng kampo. Ngunit ngayon, bilang isang lugar na daraanan, hindi na dumadating ang mga tao. Hindi rin kasing dami ng dati ang mga namamatay. Iba na ang takbo ng mga bagay. Mas mabagal ngunit mas malalim. May espasyo para mag-isip. Isang grupo ng mga opisyal ang nagpatuloy sa pagsusulat ng isang ulat kung saan nakasaad na ang pangunahing tungkulin ay hindi na medikal o logistic. Isa itong tungkulin ng psikolohiya. Hindi sa mga klinikal na termino, kundi sa pagpapahalaga sa pagkakakilanlan. Kailangan tulungan ang mga tao na muling itayo ang kanilang pakiramdam ng pagkakaugnay. Nagsimula ang mga simpleng pag-uusap gamit ang mga klarong salita. Ano ang alam mo noon? Ano ang naaalala mo ngayon? Ano ang pangalan mo? Paano kita tatawagin? Minsan, iba ang mga sagot, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa trauma. Ang iba ay nagpalit ng pangalan. Ang iba ay nagnais na bumalik sa orihinal nilang pangalan. May mga pumili ng bagong pangalan na walang kaugnayan sa kanilang nakaraan. Ang talaan ay ina-update, hindi ino-correct. Ang sinasabi nila ang itinuturing na tama. Nauunawaan ng mga Brighton na hindi nila kayang tukuyin ang mga desisyong ito. Ang kailangan lang nila ay samahan ito. Kaya't ang mga papeles ay naglalaman ng pariralang ayon sa ipinahayag ng tao. Walang beripikasyon, walang paghahambing. Tiwala lamang sa salitang binigkas. Ibinigay din ang mga pansamantalang dokumento. Hindi ito mga pasaporte, ngunit mga identifikasyon na may bisa sa mga alyadong lugar. Pinapayagan nila ang galaw, paghahanap ng tulong, at pagpapakilala sa mga estasyon o mga silungan. Isa itong paraan upang muling magtagumpay administratibong aspeto ng buhay. Kasabay ng mga gawain ng pagpapakilala at dokumentasyon, tinalakay ang isa pang agarang pangangailangan, ang pagtukoy ng isang tiyak na landas para sa mga hindi makakabalik sa kanilang bansa. Ang iba ay natatakot bumalik, ang iba ay alam na walang natira kung saan dati naroroon ang kanilang bahay. Nakipag-ugnayan sa mga alyadong organisasyon at mga komunidad sa labas ng kontinente. Lumitaw ang mga opsyon para sa paglilipat sa mga lugar tulad ng Palestina, Estados Unidos, Canada o Timog Amerika.
Hindi ito mga mabilis na solusyon. Nangailangan ito ng mga visa, mga permiso sa paglabas, mga ligtas na ruta. Ngunit nagbukas ito ng isang pinto. Bawat tao na humiling ng ganitong paglisan ay kailangang mag-sumite ng isang espesyal na talaan na itala ang mga dahilan, ang kalagayan ng pamilya, ang kalusugan. Hindi lahat ay tinanggap. Ang iba ay kailangang maghintay ng linggo o kahit buwan. Ngunit nagsimula ng kumilos ang sistema. Samantala, nagtatag ng mga pansamantalang pabahay sa labas ng kampo. Hindi ito mga hotel, mga simpleng gusali na inayos para sa panandaliang panunuluyan. Dito, ang mga nakaligtas ay maaaring manirahan sa mas tahimik na kalagayan, may access sa matatag na pagkain, malilinis na kama at legal na tulong. Sa mga espasyong ito, ipinatupad din ang mga pangunahing klase, hindi lamang upang magturo ng wika, kundi upang ipaliwanag ang mga karapatan, mga pamamaraan kung paano maglagda ng mga papeles. Ang edukasyon ay hindi isang luho. Isa itong kasangkapan upang makapagsimula ng isang bagong buhay. Ang iba ay natutong magsulat ng kanilang pangalan sa unang pagkakataon. Ang iba ay muling ginamit ang isang alpabeto na kanilang nakalimutan. Tinuruan sila ng mga petsa, pangalan ng mga lungsod, kung paano punan ang isang form, kung paano magpakilala sa isang estasyon ng tren. Mahahalagang detalye upang makagalaw sa mundo. Nag-imprenta ng mga manual na may simpleng gamit, na may mga guhit at maiikling pangungusap. Ibinigay ang mga ito ayon sa nasyonalidad at wika. Ang layunin ay upang ang bawat tao ay makapamuhay ng mag-isa nang hindi umaasa sa tagapagsalin o kasama. Kailangan nilang mabawi ang kanilang autonomiya. Ang mga responsable sa yugtong ito ay tumanggap ng espesyal na pagsasanay, hindi sila mga sundalo o doktor. Marami sa kanila ay mula sa serbisyo sibil, ang iba naman ay mula sa mga ahensya ng makatawid. Alam nilang hawakan ang mga sensitibong sitwasyon, kung paano magsalita ng hindi umaatake, kung paano makinig ng hindi pinipilit. Sa mga pagpupulong ng mga alyadong komandante, na pagkasunduan na iwasan na ilipat ang mga nakaligtas sa mga bagong kampo ng walang paalala. Lahat ay kailangang ipaliwanag ng malinaw. Saan sila pupunta, gaano katagal sila doon, sino ang mag-aasikaso sa kanila, ano ang maaari nilang asahan. Walang ililipat ng hindi nila alam kung bakit. Ang mga nasa kalagayan upang magdesisyon para sa kanilang sarili ay binigyan ng isang porma na may mga opsyon. Dito, maaari nilang markahan kung nais nilang umalis ng bansa, kung nais nilang manatili malapit, kung nais nilang maghanap ng kamag-anak. Ang porma ay nilagdaan nila at ini-archive. Nagsimula rin silang makipagtulungan sa mga relihiyosong organisasyon, hindi lamang para sa espiritual na suporta. Marami sa kanila ay may mga international na network na nagpapadali ng pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak o mga tumatanggap na komunidad. Sa pamamagitan ng mga ito, ipinadala ang mga liham, maiikling mensahe at mga senyales ng buhay. Isang telegrama na natanggap mula sa Jerusalem ang nagsasabing, hinahanap si Sarah L., ipinanganak sa Lodz, kung siya ay buhay, tumugon sa numerong. Ang ganitong mga mensahe ay binabasa ng mga voluntaryo na naglalakad sa mga barracks na may listahan sa kamay. Minsan may sagot, minsan katahimikan. Nagtatag ng isang sentral na board kung saan ipinaskil ang mga pangalan. Bawat hanay ay may isang bansa o lungsod. Ang mga marunong magbasa ay lumalapit upang tingnan. Ang mga hindi, humihingi ng tulong. Kapag may nakitang kilalang pangalan, sinasabi nila ng malakas. Ang mga maliliit na koneksyon na ito ay nagdudulot ng mga bagong eksena. Mga iyak, yakap, malungkot na tanong. Hindi palaging maganda ang balita, ngunit kahit papaano, ito ay katiyakan. Hindi na ito katahimikan. Sa ilang pagkakataon, ang mga tao ay nagpasya na huwag nang maghanap pa. Hindi dahil sa kakulangan ng interes, kundi dahil sa pagkapagod o dahil tinanggap na nila na wala nang natirang tao. Hindi pinilit ng mga responsable. Iginagalang ang desisyon ng bawat isa. Ang ilang mga internasyonal na institusyon ay nag-alok ng tulong upang lumikha ng mga bagong dokumento. Hindi ito mga opisyal na papel ng mga bansa.
mga sertipikadong valid sa ilang mga rehiyon na nagpapahintulot magtrabaho, maglakbay o humingi ng tulong. Ang bawat isa ay may bilang at selyo. Sa mga internal na ulat, binanggit na ang yugtong ito ay mas mabagal kumpara sa mga naunang yugto. Hindi dahil sa kakulangan ng mga kagamitan, kundi dahil nangangailangan ito ng individual na pagnanais. Hindi maaring ipilit ang isang bagong direksyon. Kailangan lamang itong ialok na dokumento ang buong proseso, ang mga pormang pinunan, mga kuhang larawan, mga paglalakbay na nagsimula. Bawat galaw ay naitala sa isang hiwalay na file, hindi para manghimasok, kundi upang matiyak na ang bawat tao ay maaaring matunton kung kinakailangan. Isang panlabas na tagamasid ang sumulat. Hindi lang sila tinatangkilik. Ipinagkakaloob sa kanila ang isang punto ng pagsisimula. Ang pariralang ito ay binanggit sa ilang mga ulat. Inilalarawan nito ang espiritu ng mga oras na iyon. Hindi ito pagtatapos. Isa itong transisyon. Habang nagpapatuloy ang paglilipat at ang mga internasyonal na pag-aayos, nagsimulang mawalan ng laman ang kampo bilang isang pisikal na lugar. Ang mga baraks ay isa-isang isinara. Ang mga espasyo na dati ay puno ng daan-daang tao, ngayon natirang may mga bakanteng kama at nakatupi na mga kumot. Ang mga autoridad ng Britanya ay nagsagawa ng isang huling pagsusuri ng lugar, hindi upang mag-operate, kundi upang magtala. Nais nilang mag-iwan ng malinaw na talaan kung paano na ang kalagayan ng lahat. Kinuha ang mga larawan ng bawat sektor, in-update ang mga iskema at nagsulat ng mga panghuling ulat. Hiningi sa mga medikal na kuponan na mag-iwan ng kanilang mga obserbasyon sa nakasulat na anyo. Hindi bilang bahagi ng isang klinikal na ulat, kundi bilang buod ng kanilang naranasan. Ang iba ay nagsulat gamit ang mga teknikal na parirala. Ang iba ay nag-iwan ng mga maiikling tala, halos personal. Hiningi rin sa mga responsabling sibilyan na magbigay ng mga ulat ukol sa kanilang karanasan. Ilan ang mga tao na dumaan sa kanilang mga kamay, ano ang mga hamon na kanilang hinarap, ano ang mga desisyon na naging kapaki-pakinabang. Hindi ito para humusga, kundi para matuto. Ang mga talaan ay na-archive sa ilang kopya, isa sa kampo, isa na ipinadala sa London, at isa pa sa mga alyadong leader. Ang bawat kopya ay may marka ng oras at selyo ng pagiging tunay. Hindi na ito maaaring baguhin. Ang kampo na naging simbolo ng pagpapabaya ay naging halimbawa ng muling pagtatayo, hindi dahil sa kung ano ito, kundi sa kung ano ang ginawa dito. Iyon ang pangkalahatang pagninilay na naitatag sa mga huling dokumento. Ang mga huling lumabas ay ilan sa mga voluntaryong manggagawa. Mga taong dumating ng walang karanasan at natutong magtrabaho sa paglipas ng panahon. Ang iba ay nagpatuloy sa mga misyon na katulad sa ibang lugar. Ang iba ay bumalik sa kanilang mga naunang buhay. Walang sino man ang lumabas ng pareho. Isa sa kanila ang sumulat. Pumunta ako upang tumulong. Ngunit sila ang nagpakita sa akin kung paano mabuhay ng walang anumang bagay. Ang simpleng pangungusap na yon ay ini-archive sa isang file na walang pamagat. Nakasulat lamang, saksi ng isang sibilyan, Mayo ng 1945, naglagay ng mga pansamantalang palatandaan sa paligid ng lugar. Ipinakita nito na hindi dapat galawin, tirahan o pakialaman ang lugar ng walang opisyal na utos. Hindi lamang ito bilang paggalang, kundi dahil sa pangangailangan ng dokumentasyon. Dapat manatili ang kampo bilang patunay. Ang huling mga gawain ay mga teknikal, pag-aalis ng basura, simpleng paglilinis, pag-aayos ng mga bakod. Walang ginawang seremoniya, walang pampublikong aktibidad. Ang pagsasara ay tahimik, metodiko, tulad ng lahat ng ginawa mula sa simula. Sa isa sa mga pahina ng pagsasara, isang opisyal ang nagbuod. Ang kasaysayan ng lugar na ito ay hindi na sa mga pader nito, kundi sa mga lumabas mula dito. Ang pangungusap na iyon ay kinopya ng marami sa kanilang mga personal na tala, hindi bilang isang slogan, kundi bilang isang malupit na katotohanan. Ang mga inilipat sa ibang mga rehiyon ay hindi laging alam kung ano ang nangyari sa kampo pagkatapos noon. Para sa marami,
iniwan na lamang ito. Ngunit para sa mga nagtrabaho doon, ang mga ginawa sa mga buwan na iyon ay nagmarka ng isang bago at isang pagkatapos. Ang dokumentasyon ay isinama sa mga kahon na may bilang. Kasama rito ang mga listahan ng mga pangalan, mga ruta ng ebakwasyon, mga kronolohiya ng operasyon, mga liham, mga larawan, mga diagram. Isang kumpletong archive, hindi perpekto, ngunit sapat upang maunawaan kung ano ang nangyari. Walang sinuman ang sinira, hindi ang mga barracks na natirang nakatayo, hindi ang mga bagay na walang may-ari. Lahat ay nanatili sa lugar, hindi bilang isang parangal, kundi bilang ebidensya. Hindi dapat malimutan ang mga nangyari roon. Ang gawain ng muling pagtatayo ng mundo ay hindi nagsimula pagkatapos ng kampo. Nagsimula ito sa loob. Sa mga pasilyo ng kahoy, mga kusinang improvisado, mga opisina na itinayo gamit ang mga tabla. Dito nagsimula ang isang bagong paraan ng pag-aksyon laban sa hindi na kayang ayusin. Alam ito ng mga komandante ng Britanya at kaya, bago sila umalis, nag-iwan sila ng huling tala na ipinaskil sa pangunahing silid. Dito ay ipinaglaban ang buhay at sapat na yon. Hindi sila pumirma ng pangalan, nakasulat lamang ang petsa. Sa Bergen-Belsen, libo-libo ang namatay dahil sa gutom, lagnat, dumi at pagpapabaya. Ang mga katawan ay kumalat sa pagitan ng mga barak. Ang mga damit ay punit-punit, ang balat nakadikit sa buto. Ang lupa puno ng mga labi ng tao. Wala sapat na gamot o kondisyon upang maiwasan ang mga impeksyon. Ang mga impeksyon ay kumalat ng walang kontrol. Dumating ang mga puwersang Britanya noong Abril ng 1945. Ibinangko nila ang kanilang mga nahanap, mga larawan, mga pelikula, mga medikal na ulat at mga listahan ng mga pangalan. Ang mga ebidensyang ito ay ginamit sa mga hukuman ng mga alyado. Nananatili silang nakaarkibong. Na-recover ang mga dokumento, mga ari-arian, mga labi. Ang ilang mga nakaligtas ay nagbigay ng pahayag. Ang iba ay na-identify ng mas huli. Ang kampo ay inalis, tinanggal, ngunit hindi kailanman itinayo muli sa ibabaw nito. Naglagay ng mga plakang pang-alaala. Ang lugar ay nanatiling bukas. Ang bawat larawan, bawat detalye at bawat testimonyo tungkol sa Belsen ay nagmula sa mga direktang pinagmulan. Wala nang mga interpretasyon o mga karagdagang kwento. Tanging mga katotohanang napatunayan ng mga naroroon. Ang nangyari ay tinala ng tumpak ng mga medikal na kupunan, mga fotograpo, mga mamamahayag at mga sundalo. Ang lugar na iyon ay umiiral. At ang nangyari doon ay nananatili, hindi binago, sa mga archive, mga larawan at sa alaala ng mga nakakita.